Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Isigaw mo ang energy. Kasama mo sa pananghalian ng tita mong tank build. Sa ating panghuling oras ng programang 20% lang ang chikahan, 80% ang dugsyohan sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa. Ito ang Baklita sa Woo 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 Woo! Diba? Good morning ulit sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Mga nasa TikTok live natin at ating Facebook live. Maaari ba nating makita ang mga comments sa ating Facebook live? Hello, hello sa inyong lahat. Kayo ba ay nagbabalot na ng inyong pong mga regalo para sa inyong mga inaanak? Alam mo kasi ganito yan eh. Ayokong dinadaan sa regalo ang aking mga inaanak. Kasi una sa lahat, kinuha kanila bilang gatasan? Hindi. Kinuha kanila bilang pangalawang magulang. So instead of you giving gift, hintayin mo lumaki para ikaw ang regaluhan. Mas magulang sa magulang. Hello Kuya Chito Aquino ng Chito's Homemades. Magandang umaga. Oy, batiin ko lang din ha ang lahat ng mga nasa Pampanga. Ayan, malakas ang signal natin dyan sa may Pampanga, sa San Fernando, Pampanga. Pati na din dyan sa may Laguna. Dyan sa Santa Rosa, Laguna, sa tapat ng Enchanted Kingdom. Ayan, kung saan naroroon ang aking mga kaibigan. Diba? Magandang morning sa lahat ng ating mga panggana ngayon ay pabalik na ng Manila. Nakatutok na ulit sa Energy FM. At sa lahat ng mga naghihintay ng latest chika, eto na ang ating for today's videos chika. Ha? Bakit may for today's videos chika? Hindi kasi nga pangga, di ba? Napag-usapan nung nakaraan yung issue nitong si Rico Blanco. Alam nyo ba yung issue ni Rico Blanco? Hindi nyo alam? Sabihin nyo, Tita Cora, please sabihin mo na. I-chika mo na. Dali. Hindi. Kuya Oji, hello. Good morning. Hindi kasi ganito, di ba? Nagkaroon ng issue itong si Rico Blanco dun sa gig niya kasama ang Cup of Joe kung saan ang direktor niyan ay si Paolo Valenciano. Di ba? Not Valenciana, it's Valenciano. Oo. Nagkaroon kasi siya ng issue kasi parang ang bet ni Rico Blanco doon siya ang panghuling kakanta, magpe-perform. Upang lang sa ganon, mauuna yung Cup of Joe. Kasabay nung huling act, which is nangyari naman, si Rico Blanco, kahit siya yung mauuna sa Cup of Joe, yung fireworks display ng mismong event. Ngayon, parang anong nangyari yata, nagkaroon ng late. Na late yata itong si Rico Blanco. Kaya nag-post itong si Gab Valenciano tungkol dito kay Rico Blanco na parang hindi na siya makikipagtrabaho pa dito. So maraming mga naglabas ng issue na kesyo daw itong si Rico Blanco, entitled, ganon. Oo naman, sikat naman kasi si Rico Blanco, may K. Kaso kasi, sa billing niya, halimbawa, di ba, bago ka umattend doon sa mismong event na yon, malalaman mo na pangalawa or panguna ka, ikaw ang bubungad. Hindi ikaw yung panghuli, hindi ko yung last act, di ba? So ang tanong ng mga netizen noon, bakit parang walang alam si Rico Blanco na siya yung una kaysa sa Cup of Joe? Parang alam mo, napapangita ko na nangyari dyan, parang ang pinag-uusapan natin dito ay ego. Di ba? Feeling ko, nasaktan ng kalooban ni Rico Blanco na siya yung panguna, parang front act siya ng Cup of Joe. Ganun talaga ang industriya, di ba? Sila yung uso ngayon eh. Sila yung patok sa masa, di ba?
And for sure, nangyari din yan nung kasikatan din nitong si Rico Blanco ng River Maya na meron din silang front act, di ba? So, hindi ko magets kung bakit ganon yung nangyari. But anyway, hindi yan ang ating pag-uusapan for today's video. Pinag-ugatan lamang yan. Dahil may mas malalim na mga pinag-uusapan ngayon. Sabi dito ni Maria Cynthia Flores, isisingit ko lang, pabati po sa mga taga Balaoan, La Union. Balaoan ba yan o Bawan? Balaoan, La Union, Happy Fiesta Pinagyaman Festival. Oy, Happy Fiesta po sa inyo dyan, ha? At sabi ni LB Moran, magandang morning Tita Cora, pakibati naman po ng happy birthday ang aking asawa na si Paul Gail Vedwa. At Father Binangonan, ano yan? Father Binangonan Rizal. From Binangonan Rizal. Salamat po. Okay. Akala ko father kasi FR tapos that. Ano ba yan? Hindi inaayos ang pabate. Nakakaloka ka naman. Ayan, so ituloy na natin. Ang chika dyan is parang dahil nga dun sa naging issue nitong si Rico Blanco with Paolo Valenciano, naglabasan yung issue ngayon sa Reddit. Oo, B. Alam niyo yung Reddit? Yan yung tunog kapag wala kang masabi. Ganyan. Reddit. Hindi, charing lang. Hindi! Wale! Ano ba yan? Paki-edit yon. Reddit get set go, sabi ni Mako. Para masubs yung sa kanya. Parang ang taas kasi nung sa akin nung Reddit. Hindi krok-krok kasi yun eh, di ba? Pag Reddit, di ba yung maliliit na palaka? Di ba yung pinaliwanag yung joke? But anyway, naglabasan ng mga chika sa Reddit kung saan may pag-aakusa dito kay Rico Blanco way back then nung patok yung kanta niyang Balisong, meron daw itong nakatsurbahan na minor dahil yung mismong di umano'y nakatsurbahan niya ang nag-post sa Reddit ng naturang akusasyon. Nakakaloka! Ayon doon sa mismong Reddit user, English kasi yun eh. Pero gawin na nating Filipino para naman hindi mahirapan ang mga ang mga chismoso, di ba? Ito ang pagkakasabi. Naranasan ko mismo ito. Tumugtog siya noong sa isang maliit at pribadong gig para sa debut ng aking kaibigan. Makinig maigi ha. Tapos, nung panahon ng Balisong, sabi, nag-usap kami at naging magka-chat sa Yahoo at may nangyari sa amin. Siya ang una ko. Pagkatapos niyang tumugtog ay umalis siya. 16 years old lang ako noon at pagkatapos noon ay sobrang dumi at kadiri ng pakiramdam ko sa sarili ko. Yan yung pagkakapost. Pero, English, naka-English, translate lang natin para mas malinaw sa ating mga panggang chismosa. Kasi may mga pangga tayong chismosa na di naman brainy. Chismosa lang, with the heart, without the brain. So, chismosa ka pero bobo ka. Charing lang. Yung puro ka-screenshot, di ba? Kahit na hindi na relevant doon sa pinag-uusapan, screenshot ka pa rin. Para ka naman din na grade 2. Well, anyway, yun yung pagkakasabi, yung mga accusation, tapos may mga naglabasan pa mga komento. Naiuugnay nila at naikukonect the dot ng mga netizen yung pagkakaroon niya ng relasyon with Maris Racal. Kasi nga, di ba si Maris, malayo yung edad nila ni Rico Blanco. Nasa 50 years old na yata tong si Rico Blanco. So, diba, he's not getting any younger. Tapos ang mga nagiging karelasyon niya is mas bata. Though there's nothing wrong sa May-December love affair kasi ako din naman before, diba? Lapitin din naman ako ng mga 70 years old. Uy, ang sarap kayo makipagrelasyon sa mga ganyan, 70. Oo, sobrang sweet nila as in pag humalik yan sa liig, pasip-sip. Ang bango-bango mo talaga. Pakis naman ako ng kili-kili, B. Ganon sila, B. Diba? Kaya
naiintindihan ko yung ibang netizen, pero hindi rin naman sapat na basihan ng pagiging masamang tao daw di umano ni Rico Blanco yung pagkakaroon niya ng relasyon with Maris Racal. Kasi maraming tao po ang nagkaroon ng ganyang relasyon at 'di ba, makakapag-testify yung ibang tao, pati na din ako, na nagtatagal talaga yan. Hindi dahil sa mahilig lang sa basbata o kung tawagin nyo pa yung iba manyak. Hindi ko pinagtatanggol si Rico Blanco Pero kasi kung ang pinag-uusapan lang natin ay yung tungkol dun sa kanyang trabaho na parang may may shortcoming siya dun sa naging takbo ng show nila Paolo Valenciano, doon lang tayo mag-base. Huwag siguro nating dagdagan pa ng iba pang kontrobersiya para nang sa ganun ay mapasama yung tao, di ba? Pero naman nakakaloka nito, hanggang ngayon ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang management ni Rico Blanco. Hindi ba dapat pinagtatanggol yung alaga nyo? Oo, alam mo, gusto ko talaga yung 70 years old, lalo na yung may 4M. Matandang mayaman, mabilis mamatay. Ayop ka talaga, Mario Palmera. Hindi ganyan ang hanap ko, no? Gusto ko yung mamahalin ako. Tsaka yung matatanggap na 3 ang matres ko. Tapos 2 doon, naka-outdoor. Outdoor! Ano ba yun? Parang vent naman ng Anyway, sabi dito ni Taro, hoy, grabe naman sa hindi brainy. Di ba, hindi naman lahat ng mga ng mga chismosa brainy. May iba nonsense na yung chinichismis. Gusto niyo mag-name drop ako? Charing lang, hindi. Pero yon, going back dun sa issue ni Rico Blanco, parang hindi naman ako naniniwala. Kasi sa lahat ng mga nakilala ko at mga nakausap kong artista, dami nagsasabi sa akin na gentleman itong si Rico Blanco. And even, di ba, itong si Maris Racal, nasabi din niya dati na mahal siya ni Rico Blanco. Though hindi natin alam kung ano ba talaga ang nasa likod ng ng kanilang hiwalayan, or ano ba talaga, totoo ba talaga yung nag-post, di ba? Kasi sa Reddit minsan dami ding fake news diyan di ba? Di naman laging totoo ang balita diyan. Pero kasi matapang din yung mga legit na nag-i-spill ng tea dahil nagtatago sila sa account na hindi naman totoong pangalan nila ang ginagamit nila. 'Di ba? Kaya merong totoo, merong hindi. At kapag may sumingaw na kagaya ng balitang ito, may pinanggagalingan ito. Pero for me sarili kong opinion ito, wala pa namang napapatunayan. So, 'di ba? Ano pagbabasihan natin? Chismis na wala na namang utak. Ano ba 'yun? 'Di ba? Pero nakakalungkot 'yon kung parang kung babalik ako dun sa sa issue nitong si Rico Blanco with Paolo Valenciano, kasi magkaibigan tong dalawa na to at idol na idol nitong si Paolo Valenciano, itong si Rico Blanco, para magkasira sila ng ganon. At 'di ba institusyon na itong si Rico Blanco, tapos yung tatay ni Paolo Valenciano, si Gary Valenciano, institusyon na din sa haligi na din sa industriya, 'di ba, ng OPM. Tapos ganon ang mangyayari. So para nakakalungkot, 'di ba? Sana magkabati ito. Alam mo, buti pa yung Cup of Joe. Alam mo, palakpakan natin yung Ubo. Yung Cup of Joe, talagang nag-adjust sila for Rico Blanco. Kasi nung sinabi ni Rico Blanco na na dapat ako yung huli, kasabay ko dapat kumakanta yung yung fireworks. Well, hindi ko alam kung gano'n yung pagkakasabi niya, pero siya pa rin talaga daw yung nahuli. 'Di ba? Nag-adjust na nga yung Cup of Joe, kahit na alam naman natin, 'di ba, na sobrang sikat na sikat ng Cup of Joe ngayon. By the way, ang pogi po ng bukalista ninyo. Nagta-type na naman si Mako, nakakainis. Mga agaw na naman. Ay nako, but anyways, highways, naniniwala ako na magkakaayos din yung dalawa na yan, 'di ba? Naniniwala ako na magiging maayos ang lahat. Nasa maliit na espasyo lang ang mundo ng OPM para hindi magkita-kita sa dulo, 'di ba?
At yung mga accusation kay Rico Blanco, ganyan talaga, sikat siya eh, di ba? Pero knowing Rico Blanco, kagaya nga ng naging issue nila with Maris Racal dati, hindi na naman niya yan papansinin. Di ba? Never naman yung pinansin yung mga issue eh. Yung hiwalayan nga nila ni Maris Racal, hindi nga siya masyado nagsalita, di ba? Well, actually, nagsalita ba siya? Parang wala, no? Uy, kausapin nyo nga si Rico Blanco, pakikalabit nga for me. Nagsasalita pa ba siya? Uy, baka mapanis ang laway niyan. Baka bumubuka lang bibig niyan kapag kumakanta. Ano ba yung mga kanta ni Rico Blanco? Yung yung Mako! Ano ba mga hilig mong kanta ni Rico Blanco? Bukod dun sa alam ko siyang kumanta ng You'll Be Safe Here, di ba? You'll be safe. Hindi kasi ako magaling sa title eh, pero kapag kinanta mo na, masasabayan kita. Ganun kasi kami, pinag-aral sa Europa. Ay, but anyways, Pangga, ang bilis ng oras, no? Imagine, nakadalawang oras na tayo. Hindi pa. Eme-eme lang, di ba? Tita Cora, thank you po. Thank you. Tamang pronunciation ng apelyido namin. Thank you sa tamang pronunciation ng apelyido namin. Ang apelyido nyo ay Vedua. Diba? Kisap mata maganda daw, sabi. Kani-kanina lang, pagkalambing-lambing. Ay, bakit parang lalaki kumanta ang lola mo? Baka sabihin nila wala akong matres. Pangga, maraming salamat sa pagantabay mo at paghalili. Pakikipaghuntahan mo sa akin sa loob ng mahigit kumulang 2 oras. Mahigit kumulang. Parang hindi naman kukulangin. Parang sasobra pa nga tayo sa 2 oras dalang daldal. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin and listeners all over Metro and Mega Manila. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood sa ibang panig ng daigdig, sa ibayong dagat, maraming salamat po. Sa lahat ng mga advertisers, magandang umaga. Maraming salamat. Sa mga humalili sa atin, sa ating technical side, sa ating social media, ayan, si Maku. Ayan, Maku Alvarez. Magandang umaga sa'yo. Maraming salamat. Sir Toy, ayan, si Kuya Tolitz. Boss Tolitz, magandang umaga. Ayan, maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa Baklitas at sa 106.7 Energy FM, maraming salamat po. Bukas ay magkakatsikahan tayo muli. Bukas ay puno na naman ng tawanan. Yes, tawanan! Good news, good vibes, good music. Dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Eto na si Katrina Velarde para sa awiting.